Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang support. And if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube video. Ngayon po, pag-uusapan natin itong pinakamahalagang yugto ng ating public politics. Isang impeachment proceeding na hindi nakabase sa ingay kundi sa ebidensya. Day 3 po ng impeachment proceeding sa Kamara under the Committee on Justice na pinamumunuan po ni Congressman um, Jervy, Jervil Luistro. Sa gitna ng isang bakanting upuan na hindi po nag-appear ang sitting Vice President Sara Duterte, lumilitaw ang katotohanan sa pamamagitan ng testimonya, dokumento at isang bagay na hindi nagsisinungaling. Ang mga numero sa bank account na nakita po natin sa day 3, dito natin makikita na importante po nating mapag-usapan ito. Pero tayo po yung magfo-focus dito po sa mga nasabi po ni Congressman Luistro dito po sa kanyang opening speech as the chairwoman ng Committee on Justice. And I think this is important kasi ang dami pong binabato sa kanila ng mga kritiko. Even the camp of Vice President Sara Duterte na yung mga technicalities, 'di ba? Yung mga sinasabi nila it's purely just to parang pabagsakin si VP Sara Duterte kasi tatakbo siya. So pag-usapan po natin 'yan. First muna, ano ba talaga ang papel ng Committee on Justice sa Kamara sa impeachment? Tatandaan po natin, ang trabaho lang po ng Kamara yung Committee on Justice is para po i-prove kung meron talaga ebidensya, may bigat, may halaga, may substansya yung articles of impeachment na kanila pong isusumite saan? Sa Senado. Dahil po ang final arbiter o yung magde-decide kung mai-impeach po si Vice President Sara Duterte ay ang Senado. Ang nagiging problema lang po dito, nagkakaroon lang po ng kaguluhan dahil po sa mga naririnig nating mga fake news. Ano po iyon? Yung sinasabi na ito daw po ay para bang mini trial. Kung titingnan niyo po, papaano 'to magiging mini trial kung wala naman pong hinuhusgahan, 'di ba? Kung makikita niyo po, even doon sa paglabas ni Caramel Madriaga, marami pong pagkakataon that the members of the Committee of Justice, pinagbabawalan po ni Congresswoman Luistro na magtanong outside yung sa testimony nila or magtanong ng mga probing question. Kasi hindi nila trabaho yun. They can only ask clarificatory question. 'Di ba halos nga lahat, Minsan nga, I think even Congressman Abate was saying dun sa isang interview niya na parang sobrang strict talaga, 'di ba? Kasi nga, ang goal kasi sabi nga dito ni Congressman, Luistro, ang goal niya talaga, hindi na magamit yung technicality against them. And she wants to make sure that this will not go into cracks, na magkakaroon na naman ng paraan ang kampo ng, Vice President na hindi na naman maituloy itong, impeachment or hindi masagot yung mga tanong ng taong bayan, 'di ba? Bakit ba mahalaga ang probable cause? Ang probable cause po sa salitang iyon, mahalaga po 'yan para makita natin kung meron ba talagang ebidensya, may bigat yung mga articles of impeachment na ginagamit kay VP Sara Duterte. Kung makikita po natin sa unang round, wala pa po doon si Caramel Madriaga pero ang tibay na po nung mga ebidensya na isinumite against the Vice President. Specifically doon sa um, doon po sa bank accounts ni VP Sara and doon sa kanyang threat against the president and also the first family. So matindi po talaga. Naka-live ba ako? Why is it? Okay. Okay. Yeah, so matindi po talaga. And then, um, kung makikita niyo po dito, also pinag-usapan din dito, yung ibig sabihin ng kawalan, ng presensya ng ating Vice President. Alam niyo po ba, importante dito that, the Vice President comes in
and sagutin niya yung mga tanong. Bakit po? Kasi kapagka nasagot ng Vice President ito sa abot ng kanyang makakaya, mas maganda po at malilinawan po for clarificatory purposes yung mga ibinibitang sa kanya or sabihin na natin yung mga ebidensyang inilalaan sa kanya. Um, ano ba ang nagagawa ng mga affidavits? Yung mga affidavit for instance, yung affidavit po ni Caramil Madriaga. Sa kanyang affidavit na isinumite, itong supplemental affidavit, para sa akin nabuksan yung isip ng maraming tao that, um, there are a lot of things that the public don't know about Duterte and Sara Duterte or the former president, yung connection niya sa kanila. And I think this is important na marinig natin. Pero kung for us to dig deeper, I think some of the parts na sinabi, yung mga supplemental statement sa affidavit na yun, I think it's not much sa impeachment. Probably sa iba pang siguro sa another hearing. And I really believe that kasi yung impeachment ang goal naman din impeach eh. Wala naman hindi naman yun nagfo-focus lang sa relationship ni Caramil Madriaga to the vice president or the former president. And I've heard to some of our contacts sa loob ng sa loob ng kampo nila Caramil, hindi pa po iyon yung mga alam ni Caramil. Marami pa po siyang hindi naikwento doon, 'di ba? So, kaya nakakatulong ito affidavit na 'to para pumabuksan ang isip ng ating taong bayan. Even yung affidavit na inilabas, yung mga annexes na nilabas ni Senator Trillanes dito sa mga bank transaction, importante malaman natin yon kasi para simulang maimbestigahan at makita ng publiko na merong issue na kailangan pag-usapan at hindi pa pwede na porket may issue sa nakaupong vice presidente o sa dating Presidente Duterte, hindi na dapat pinag-uusapan. Kasi lahat 'yun pawang mali. Kaya nga po meron po tayong impeachment proceedings, 'di ba? Tulad nito po para maisa-isa natin yung mga ebidensya. Ano yung totoo at hindi totoo, 'di ba? Ano naman ang papel ng NBI? Under the Constitution, isa po silang kawani ng gobyerno na tumutulong para mag-imbestiga, kumalap ng mga ebidensya at ito'y ipresenta 'di ba, sa tamang ahensya o authority na naggagawa ng trial or proceedings dito sa mga issue na 'to. Um, but importante po makita natin yung mga financial irregularities especially dito sa mga statement ni Senator Trillanes. Alam niyo po, napakaimportante nito kasi po dito natin makikita kung merong difference doon sa income ng isang nakaupong government official from the start up to the present. Kasi kung merong isang paggalaw ng numero sa kanyang salin at ang malaki po ang pagkabago nito, magtatanong tayo saan ang galing yon? Kasi at the end, kapag ikay government official, ang iyong mandato, isa doon ay maging totoo sa iyong mga constituents, sa mga bumoto sa'yo, which is she's the Vice President, the Filipino people. 'Di ba nararapat lang na sagutin niya, nararapat lang na litisin ito para makita kung totoo man ito o hindi. And tanong din natin dito 'no, bakit ba mahalaga yung findings ng COA, yung mga report ng BIR at saka AMLAC? Bakit po? Kasi dito natin mahihimay kung lahat pa ng mga sinasabi na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte ay totoo. Kasi para sa akin po, ako naniniwala ako, hangga't hindi ito napapatunayan at hindi nasasabing guilty or impeach si Sara Duterte, dito sa mga nasabi, kahit nasabi ni Senator Trillanes, hindi pa rin po ako naniniwala. Bakit po? Kasi kailangan po natin malaman, maintindihan, that the Vice President is still innocent until proven guilty. 'Di ba? At ang magsasabi lang ng guilty si Vice President is the Senate. Um, yung naman po pattern of evidence. Sa pattern of evidence, importante po natin malaman ito para po madali po natin matagpi-tagpi
yung mga ebidensya through the articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte. Kasi po naniniwala po tayo na itong mga anomalya na ito ay meron pong koneksyon, meron pong mga sustansya ng ebidensya na kailangan po nating ilahad kapag ito ay umakyat na sa Senado. Kasi doon po lilitisin ang Vice President for impeachment proceedings, impeachment trials. So importante na dito pa lang sa Kamara makita natin yung pattern. Ano ba yung pagkukulang? Ano ba yung mali? Ano ba yung tama? Ano ba yung sapat, 'di ba? Um, Bakit din po importante natin mapag-usapan yung numero dito sa issue na 'to, yung mga numbers, bank accounts, withdrawal, yung mga taon na nangyari itong mga issue ng pagte-threat ng Vice President sa pangulo, 'di ba? Yung mga ebidensya ng relationship ni Caramil kay VP Sara Duterte. Bakit importante kailangan natin 'tong malaman? Kasi these are also a pattern of evidence. This would suffice at makakatulong to make the evidence stronger. Ano po kapag tayo ay nililitis, okay? Kapag ikaw po ay nililitis at ikaw ang nagbibigay, nagpepresenta ng ebidensya sa korte o sa isang trial judge, 'di ba? Kailangan sapat at masustansya, ika nga, yung ebidensya. Kasi kapagka napulaan ka ng kahit katiting lang, magagamit kasi yan ng kabilang kampo against the prosecutor at maaring mawalang bisa yung, 'di ba? Mawalang bisa yung articles of impeachment, 'di ba? Um, Ano po ba ang pagkakaiba ng proseso at saka perception? Pinaliwanag po ito ni Congresswoman Luistro na parang sinasabi niya ang dami ng perception about sa ginagawa nila dito sa impeachment proceedings. Miski yung kampo ni Vice President Sara Duterte, ang dami po nila mga sinasabi pa social media. Ang laging sinasabi at paliwanag ni Congresswoman Luistro kahit sa mga interview niya is this, kung matapang ang kampo ng mga Duterte na magsalita, pabulaanan o batikusin ang proseso ng Committee on Justice sa impeachment proceeding na ito, bakit hindi sila matapang harapin sila ah, sa tamang lugar, 'di ba? Sa tamang proseso. Yun din yung tanong ko from the very start. Yes, I am pro-government vlogger. Pero I want it to be fair naman sa mga listeners natin na naitanong ba natin ito kahit papaano naman ano? Kahit naman pro Duterte kayo. Naitanong nyo ba kung bakit hindi sila nagpapakita doon sa tamang venue for them to raise their concern or their issues? Bakit laging representative yung mga attorney? Alam naman natin, attorneys na nag-represent kay VP Sara, they only have a limit of what they can say. It's only the Vice President can answer questions na siya at siya lang ang pwedeng makasagot. Meron din po mga question na bakit daw po pagka nagkakaroon ng mga testimony sa proseso na ito, kailangan manumpa. Bakit po? Tatandaan po natin, kapag ang isang bagay na sinabi mo na kapagka ito ay pinatotohanan mong ito ay totoo, ito ay nakita mo, ito ay mga totoong ebidensya, kailangan panumpaan mo 'to para magkaroon ito ng authenticity at para ito'y magamit sa proceeding sa isang trial. Tulad nito, impeachment trial. Lumalabas lang din po dito na kaya mong tayuan yung mga ebidensya na iyong nilalahad kapag dating sa trial. Kaya po kailangan panumpaan ito at dito natin makikita kung totoo ba yung mga sinasabi nila. And kapag hindi ito totoo, dito na po pwede sila masampahan ng perjury, 'di ba? Pagsisinungaling. Um, Ano ang nakikita natin na nagiging issue dito sa mga maling naratibo ng media o ng social media o yung mga vloggers dito sa proseso na 'to? Habang binabanatan, binabatikos natin yung mga proseso na ito,
lumilihis tayo sa tamang proseso ng accountability at ano yung mandato ng Kamara under the Constitution pagdating dito sa issue na ito, 'di ba? Lumilihis tayo sa ganoong thinking eh. Nawawala tayo sa tamang posisyon. Tandaan po natin, hindi lang ito usapang politika. Ito po yung usapang konstitusyon. Trabaho po under the Constitution ng Committee on Justice at ng Kamara na gawin itong proceeding na ito. Dahil po may naghain sa kanila ng articles of impeachment against the Vice President. At unanimously, binotohan nila yon, substance, form, 'di ba? Kalimutan ko lang yung ikatlo. Pero they voted for this. So wala silang choice. Mandated sila by the Constitution to do this. So hindi dapat na ang binabatikos natin yung mga komite. Kasi kung may issue, edi mag constitutional change, 'di ba? O chacha. Pero unfair para sa akin, ito yung nakikita ko, it's unfair for the people who's doing this proceeding na sila ay binabatikos na yung ginagawa naman nila trabaho naman talaga under the Constitution, 'di ba? At sa huli na lang po, ano ba simbolo ng hindi pag-attend ng ating ikalawang pangulo dito sa proceedings na 'to, yung tinatawag nating empty chair, ika nga. Lumalagay lang dito na hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte na yung about sa bloodbath. 'Di ba, nahaharapin niya daw lahat ng mga nag-aakusa sa kanya. So parang lumalagay na magaling lang siya sa pagsasalita, magaling lang siya sa press con, magaling lang siya sa naratibo. Pero kapag dating sa tamang proseso, sa legal na pamamaraan, under the Constitution, hindi niya po kayang harapin. Ako po, naniniwala ako na lahat po tayo nanghihingi ng accountability tsaka justice. Ako sa akin, up until now, I would say, inosente siya. Hindi naman siya po guilty dahil hindi pa siya napapatawan ng Senado, 'di ba po? Pero sa mga ganitong aksyon na ginagawa ng ating Vice Presidente, paunti-unti po lumalagay sa aking isip na para bang meron siya tinatago. 'Di ba po kung wala na ka naman tinatago, bakit natatakot kang harapin ang mga nag-aakusa sa'yo? Sabihin na natin na maraming mga anti-Duterte sa mga nasa komite of Justice, 'di ba? Sabihin na natin na may numero ka pagdating sa Senado. So, kung may numero ka pagdating sa Senado, edi go, 'di ba? Di harapin mo sila kasi confident ka naman na ito'y maipapasa sa Senado. Pero 'pag hindi ka kasi pumupunta o pumapasok sa mga proceedings na ito, nagkakaroon ng malaking-malaking issue at maraming-maraming tanong ang mga publiko na para bang ba't ka pa nagsalita, nagsabi sa social media tapos hindi mo naman pala kayang harapin yung mga nag-aakusa sa'yo, 'di ba? It's unfair. And at the end of the day, you are not defending your own self. You are defending the seat of the Vice President of the Philippines. That the Vice President of the Philippines is mandated under the Constitution na you also represent the Filipino people. You're not representing your name, your family. No, you are a public servant. Ikaw nga yung pangalawang pinakamataas na may posisyon, hawak na posisyon sa Pilipinas, o 'di ba? So if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And sa huli nga 'no, hindi lang ito politika, ito ay katotohanan, pananagutan at lakas ng ebidensya. Kahit gaano kalakas ang ingay, nananatili ang katotohanan at habang nagpapatuloy ang pagdinig. Isang tanong ang gusto ko pong iwan sa inyo. Lalabas na kaya sa tingin ninyo ang buong katotohanan o hindi pa rin lalabas at mahihirapan pa rin tayong ilabas ang katotohanan, 'di ba? So, 'yan po ay iwan ko sa inyong tanong, and again, maraming salamat po, and for everyone, thank you po and God first. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.